Kumuha ka ng isang peraso ng uling at kahit gaano mo pa ito hugasan, mananatili pa rin ang itim nitong kulay. Maaari mo itong kuskusin, linisin at subukang alisin ang pagkaitim nito. Ngunit hindi nito mababago ang kanyang kalikasan o nature. Pero kapag pumasok ang apoy, dito nagbabago ang lahat. Nawawala ang itim nitong kulay at nagsisimula itong magliwanag at mag-init. Ganon din ang tao. Kapag tinanggap niya ang banal na espiritu o Holy Spirit, ang human effort o sariling pagsisikap lamang ay hindi sapat upang lubos na maalis ang kasalanan o mabago ang puso. Ngunit kapag pumasok ang apoy ng Diyos, ang pagbabago ay nangyayari mula sa loob. Sinasabi sa Biblia, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at apoy. Ang apoy na ito ay nagre-representa ng purifying power of God na naglilinis ng ating puso at nagtatanggal ng kadiliman ng kasalanan o darkness of sin. At sinabi din ni Jesus, You are the light of the world. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kapag ang apoy ng Diyos ay nasa atin, hindi na tayo nananatili sa kadiliman, tayo ay nagiging ilaw sa iba. Nakikita ng mga tao si Kristo sa pamamagitan ng ating buhay. At ito ang misteryo ng presensya ng Diyos. Kung paano nananatili ang apoy sa uling at ang uling ay nananatili sa apoy, ganon din nananahan ng Diyos sa kanyang mga anak at ang kanyang mga anak ay nananahan sa kanya. Sa John chapter 15 verse 4, sabi dito, Abide in me and I in you. Manatili kayo sa akin at ako sa inyo. At sa pamamagitan ng union na ito, ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa mundo sa pamamagitan natin. Kaya ang tanong, kaya ba ng uling na baguhin ang sarili nito? O hinahayaan ba natin ang apoy ng Diyos na pumasok sa ating buhay at puso? Sapagkat kapag pumasok ang banal na espiritu, ang kadiliman ay hindi lang natatakpan, kundi ito ay naaalis at ang natitira ay liwanag. God is light, in Him there is no darkness at all. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman.